Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. Patunay na luto ang bidding at hindi pa naaprubahan ng Kongreso ang budget, may listahan sa loob ng DPWH na kung sino ang mananalo. Grabe, oo. Sa kabatiran ng ating mga viewers, baka hindi nila naintindihan. Ano ba yung, sabihin, ano yung bentahan? Ano yung binibenta? At Paano? sino ang bumibili? Paki-explain nyo nga po, Kong. Basically, para ikaw ang maging contractor, Okay. normally, may kickback pag manalo ka na. Okay. Pero dahil mas advanced na ngayon, hindi pa approve yung budget, nag-advance na ang mga Wow. contractor. Para may assurance. Pero ang akala ng iba, pag-approve ng Kongreso ang advance. Pero ang lumabas nga din sa mga hearings tungkol sa DPWH ay paglabas pa lang ng NEP, meron na. Pero ang nakita ko sa listahang ito, hindi lang retail, wholesale ang bentahan. Kasi sa isang buyer, nagkaroon ng 22 billion pesos sa 2025 budget. Sino po ang namumuhunan? Kasi risky yan eh. Anong assurance ko na makukuha ko kung nagbigay nga ako ng pera? Yung mga may malalim lang na relasyon sa DPWH. Kaya si Congressman Garjola ang ating example dahil sabi niya, si Secretary Manny Bonoan ay kanyang ninong. At matagal na siyang nangongontrata sa DPWH. Opo. Kaya malakas ang loob niya na siguro magkaroon ng mga kasunduan sa mga opisyal ng DPWH dahil hindi po siya nabigo sa kanila siguro sa mga nakaraang mga taon. So kung namuhunan man siya, may assurance siya na kanya nga talaga mababawi niya yung puhunan niya. Yes, and pwede naman niyang ipaliwanag at pwede din ng mga opisyal ng DPWH ipaliwanag ang dokumentong ito. Pero base lang po sa dokumentong ito, nahula ng DPWH 1 year in advance na ang mga kumpanya konektado sa kanya ang mananalo sa mga proyektong ito. At ito'y kung hindi mo basta-basta nakuha kung saan-saan, kundi mismong official document ba ito? Opo, ito po ay internal file mula sa opisina ni Undersecretary Cabral. At actually, akala ko may kopyan ito ang ICI. Opo. Pero bumisita din ako sa ICI ngayong linggo at nalaman ko na nawala pala ang mga computer Wow. ni Yusek Cabral. Grabe. Kaya para malaman natin ang mga proponent ng mga insertion sa budget, maganda sana kung ibigay ng DPWH sa ICI ang files ni former Yusek Cabral. Hindi ba kasama siya ng sunog dito yan sa Quezon City? Yung nasunog, baka ilan lang ang... The region puro yung Region nasunog puro eh. Pero Hindi naman nasunog yung central office. Ganun ba? yung opisina ni Yusek Cabral ang may pinakamaraming impormasyon tungkol sa DPWH budget. Yung kasing opisina ni Yusek Cabral, Yusek for ito yung planning services. Opo. Sa planning services na yan, lahat ng applications hawak niya eh. Opo. So meron siyang information management system, nandyan yung PCMA, nandyan yung MYPS, nandyan yung Survey 123. Opo. Alam mo, lahat ng repository ng data nandun sa services na yon. Kaya tama yung kanyang at ako natutuwa nakakuha siyang ganyan bago nakapag-resign yung undersecretary. Ito matibay na ebidensya ito. Na yung sinasabi niyang bentahan. Example ng bentahan kayong dalawa congressman. Opo. Lalapit yung isang contractor congressman. Okay. Alam niya kasi, gusto niyo bang mapalakihan natin yung yung alokasyon ninyo? Kunwari, distrito mo kasi pangkaraniwan yung mga malalakas nakakakuha na higit sa 1 billion eh. Opo. Pagkatapos dadagdagan niya halimbawa, hindi lamang yun, una bibilihin niya na yung sa inyo. So okay. sabi niya, Congressman Jen, Opo. May allotment ako eh. May pera, may ako, bondo. bibiling ko na yung yung allocation nyo. Opo. Pag binili niya, siya nang mag-execute. Sana mag-implement. Ikaw, paubaya mo sa kanya. Anong ganasya ko doon sa district? Isang bebenta, bago pa nasa NEP pa lang, Opo. bibigyan ka na niya. Yun ang sinasabi may ni Ikaw. paunang ganun pala. Ngayon, kung meron pa siyang kapangyarihan na dagdagan sa'yo, Opo. pero ibibigay mo rin sa kanya. Yun ang bentahan na sinasabi niya. At itong dokumentong dala niya, napakatibay nito. Nako. Ngayon po, paano natin natukoy, Kong Lian, na ang nasa likod na itong si Congressman Garjola? Si Anong Congressman connect niya? Garjola mismo ay ang namumuhunan sa
mga kontratang ito. Pero sabi niya, si Secretary Manny Bonoan ay kanyang ninong, kaya siya may access siguro sa mga deals. Pero marami po kasing mga politiko ay nagbigay din sa kanya ng mga projects over the years. At iilan sa kanila ay nasa gabinete ngayon. Okay. Pero, of course, we would like to give the benefit of the doubt na may anti-corruption campaign ang ating gobyerno ngayon at sabi po by December 15, maraming makakasuhan o makulong at sana po kahit na kaibigan natin si Congressman Edwin Garjola, hindi natin siya isa-spare kasi I think this is important to put in context. Si Congressman Edwin Garjola ang pinakamalaking contractor sa Kongreso ngayon. Ito po ay ayon din sa ICI. Nung ako po ay bumisita doon, sinabi sa akin ni Commissioner Rogelio Singson, pinakamalaki si former Congressman Zaldico. Pangalawa, si Congressman Edwin Garjola. Pangatlo lang si Diskaya. Mas malakas ito kay... Opo. Kasi si Diskaya ay hindi congressman. Opo. Si Edwin Garjola ay malapit sa mga gumagawa ng budget. Kaya ngayon nang wala si former Congressman Zaldico sa Kongreso, pinakamalaki na ngayon na DPWH contractor sa Kongreso si Congressman Garjola. Pero nabanggit ng ICI, ngayon lang nung bumisita ako sa ICI, nabanggit si Garjola sa kanila. Ayun. At I guess kasi flood control ang focus ng investigasyon so far. Pero si Congressman Garjola ay malaking contractor sa roads. Pero hanggang ngayon, ang dami pang mga bentahan ng projects sa mga roads ng DPWH. Kaya mabuti po sana wag nating i-spare ang isa sa mga pinakamalaking contractor. Ibig sabihin yung kumpanya mismo ba? Sabihin, kumpanya ba mismo ni Congressman Garjola nag-i-implement ng project o ibinebenta rin niya sa ibang mga contractor sa bawat lugar? Magandang punto po yan. Sa aking distrito, 1/3 ay nasa pangalan ng mga kumpanya niya, 2/3 nasa pangalan ng ibang mga kumpanya, pero alam ko kanya dahil kinausap niya ako, humihingi ng tulong para aprobahan ng local government ang proyektong yon. At ang research po namin, sa buong bansa may 42 billion pesos sa pangalan ng kanyang mga kumpanya, pero baka kung isama natin yung mga hindi na sa kanilang mga pangalan, ay mahigit 100 billion pesos ang mga kontrata niya, bukod pa sa mga nabenta niya na hindi natin matitrace kung wala po tayong documentary paper trail. So nationwide din pala ang operation niya, no? Opo, ang listahan pong ito ay baka 100 ng mga probinsya. At minsan hindi naman po kasama ang mga district congressman dito at may coin term nga po ng sagasa, di ba po? Na basta biglang may bilyong pisong proyekto sa distrito ng congressman, nasasabihin ng DPWH, iba yung nagpapondo ng proyektong yan. Ang pinag-usapan natin, Jen Nelson, ay itong bentahan ay isa lamang na component ng sistema na bulok sa DPWH na pinipilit kong ibaling sana doon. Although ang pinag-usapan muna sa ngayon ay flood control, pero ito mas malawak ito. Hindi lang flood control ito. Pati pala roads. Kahit anong klaseng government project, nabibigyan nila, naiimpluwensya nila dahil nga yung mga proponents, kagaya ng contractor ka na, congressman ka pa, napakalaking impluwensya nun. Hindi pangkaraniwang congressman yun, contractor, congressman, at may contact pa siya. Yung mga proponents, kasama doon sa system na pinag-uusapan sa Blue Ribbon Committee. Itong mga ito, isa lamang sa mga manifestation. Pero kung makikita mo, talamak na ito. Kung Rian, hindi ito magagawa ni Kong Garjola kung mag-isa lang siya. Natukoy niyo ba kung sino mga galamay niya sa Congress? At saka bukod siyempre, sabi niyo, ninong niya si Congressman Manny Bonoan, si Secretary Manny Bonoan Well, in this case, yung mga projects niya ay nanggaling sa DPWH, hindi sa Kongreso. Kaya siguro meron certain amount ng budget na ang central office ng DPWH ay nag-allocate, doon siya kumuha. Yung 6 na project niya sa aking distrito ngayong taon, lahat nang galing sa DPWH, hindi po sa Kongreso na insertions. Tama yung sinasabi niya. Dahil sa NEP pa lang, sabi ko sa iyo, maraming stages yung pagbabloat ng budget. Dito lang sa NEP, meron na pala. gagawin nila yun. Yung tinatawag nilang allocables. Nagagawa nila talaga yun. Pwede silang pumasok doon sa pangako na, magkakaroon ka rito. Sigurado na. Ako nang bibili niyan. Pero hindi ibig sabihin na walang kinalaman ng mga congressman sa budget mula sa DPWH kasi para hindi halata ang insertion ngayon, ang ginagawa, pinapasa na lang ang listahan sa DPWH tapos
pinapalabas ng DPWH na galing sa DPWH ang mga proyektong yan. Pero tumitimbre pa rin, tumitimbre pa rin sa mga district congressman. Nanggagaling ang mga listahan sa mga Sa district congressman. congressman. Kasi sila nagsasubmit ng project sa kanilang lugar. Magkakutsaba talaga yun. Ang facility kasi ngayon, dahil nga sabi ko nga sa'yo, si Yusek Cathy Cabral, Cabral, oho. planning services, ang daling ipihit yun eh. Ang daling ipihit, sasabihin lang, madaling niyang gawin, sapagkat nasa kanya yung mga applications eh, yung IMS nandun. Ayun. Pati nga yung tinatawag na HDM4, yung density ng road. Opo. Pwede niya sabihin na, yun, dapat anuhin na yun. Pati bridges nasa kanya. So, pwede niyang ipihit sa pakikipagtulungan nitong mga contractors, hahanapan niya ng avenue kung saan-saan lahat. Kaya makukuha nila eh. So, para sasabihin nilang density ng road system na to, ito yung mga i-repair. Opo. Kaya na sa isang araw pwedeng Ayun. i-drawing lahat yan. So, ang connivance talaga, DPWH at saka yung proponents nandun sa Kongreso. Talagang nangyayari yan. Iyon pala. Nako. Pero dahil sa pagbubulgar niyong ito, ano ang naging reaction po ng House leadership, Kong Rian? Actually, maraming mga miyembro ng Kongreso ay galit din kay Congressman Garjola kasi parang sobra naman ang ginagawa niya. Kahit na maraming ibang mga congressman gumagawa ng pareho sa ginagawa niya dahil napakaraming mga kontrata ang nakuha niya sa DPWH at napaka-extravagant ng kanyang lifestyle. Sabi ng ibang mga miyembro ng Kongreso, mabuti naman na may nagpakita na hindi sang-ayon ang Kongreso sa mga gawain Yun niya. ang puntong gusto kong makilala nyo, makita nyo. Opo. Si Congressman Garjola, kasama niya sa Congress. Opo, Sen. Pero hindi siya natakot, hindi siya nangimi na ihayag yung hindi magandang ginagawa. Katulad ko, nakita nyo, kapareho kong Deputy Speaker. Ito kasaysayan na to. Yung... Ako lamang ang Deputy Speaker na pinausisa ko ang kapwa ko Deputy Speaker. Siya rin ang Congressman. Pinauusisa niya ngayon sa pagitan ng ebidensya na akala kapwa niya Congressman. Sinong gagawa niyan? Yung matibay ang dibdib sapagkat idealistic siya. Tama nga. Yan ang gusto ko mapansin ng kababayan natin. Kailangan natin ng mas maraming ganyan. Kailangan nating maraming liyan. Libiste. Lebiste. Kahit di masyadong guwapo. Basta ang idealism, kagaya niya. Pero sa kanya wala ka na masasabi. Guwapo na, idealistic pa. Mayaman pa, no? Yun pa Anyway, Kong Lian, gaano tayo kaseryoso dito? Ano ang goal mo rito? Kung ikaw ang tatanungin. Unang-una, ang sagot ko sa una niyong tanong ay gusto ko tama ang sistema ng pag-allocate ng budget at wala nang bentahan sa 2026. Ngunit sa research ko, meron bentahan mula sa DPWH hanggang ngayon. Hanggang ngayon. At ako po ay nakikiusap sana na yung budget na ginawa ni former Secretary Manny Bonoan at Undersecretary Cabral na yun pa ang nakasalang sa Kongreso at sa Senado para sa 2026 ay rebisahin natin. Ngayon na nalaman natin na may ganitong sistema pala. Pero malaki na ata na bawas, di ba? Doon sa panahon ng Secretary Binns. Opo, pero yung natira ay galing pa sa Bonoan at Cabral time. At may mga bago pa ring mga insertions mula sa team ni Secretary Vince para sa mga lugar na konti lang ang tao at ang balita po Sen, ay kung saan may congressman na contractor, nagkakataon, doon din malaki ang budget. Kaya ako po ay hindi nag-reach ng conclusions. Pero nagtatanong lang ako, bakit kaming mga distrito na maraming tao, maraming pangangailangan, hindi kami nabibigyan ng budget. Pero maliit na distrito, pero ang congressman ay contractor, binibigyan ng malaking budget. Meron siyang sparring partner dyan sa Congress na dating representante din ng yung yung party list group ni Kong Garjola, yung di ba yung construction workers yan, di ba? Ang unang representante po niyan si Congressman Romeo Momo di ba? Na tumakbo sa district. Ang nagpapalit sa kanya, si Garjola. Dating DPWH. Dating DPWH Undersecretary. Wala ba kayong imbestigahan lang? Hindi tayo nagpaparatang. Kundi, baka naman, may mahukay din kayo, Kong Rian. Naku, Sen, gagawa tayo ng bagong mga kaaway dito. Si Kong Momo po ay chair ng Public Works Committee. Ayun na nga po, isa pang chairman ng Hanggang ngayon, House Committee on Public Works.
Ako po ay nakafocus po kay Kong Garjola dahil may proyekto siya sa aking distrito. Ayun. At ito po ay para sa interes ng aking distrito. Di bali dyan, yung pinangangambahan niya na maring nauulit pa rin sa 2026 budget. Di pa Opo. naman tapos yung plenary debates namin. Opo. Kung makakuha ko sa kanya ng mga matitibay na ebidensya na nakaraan, ang dami pang nakasabit na mga bentahan dyan. Tama po, tama. Pipilitin natin na maihayag yan, ma-address natin, mabawasan kung kinakailangan. Hindi man lahat, dahil sa alam mo, napakahirap talaga niyan. Opo. Pero gagawa tayo ng paraan na ma-address natin ang malaking bahagi niyang bentahan na yan. Kung Rian, bitin kami, pwede ba magkaroon tayo ng part 2? Aha. Malapit lang naman ata. Kaya gusto nyo, kayo ang pang-Webes namin. Ano ho yung mga mahalagang bagay po nandyan sa gusto nyo sabihin sa ating palatuntunan? Meron tayong mga ilang minuto po. Baka meron kung kami hindi na itanong na importante po masabi ninyo, Kong Rian. Well, I think the most important thing is to fix the budget moving forward. And tulad po ng nabanggit ni Senator Marcoleta, na nasa Senado pa naman ang budget ngayon at sana hindi mauulit ang ganitong sistema sa DPWH. Ang inyo pong mensahe sa ating mga followers, viewers, etc. Kong Rian. Maraming salamat po sa opportunity to guest on your show and I hope to be back again. Yes po. Gawin natin kayo regular dito. No? Biglang dami ng followers at viewers natin eh. Sen, baka may mensahe po kayo sa ating mga taga-subaybay. Wala na tayong oras eh. Oo nga po. Meron Siguro pa po na. magpasalamat 3 na lang minutes, 3 tayo. minutes po, Sen. Opo. Pasalamatan natin si Kong Lian sa kanyang mga inihayag. Makakabuti po ito sa ating bansa, lalong-lalo na po sa paglalatag ng ating mga budgets. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.